See? Okay, so again, pagpapatuloy po natin kapag ako nagtuturo ng Sunday School, ang ginagawa natin ay yung sabi natin ay introduction sa pag-aaral sa mga aklat sa lumang tipan. At ang ating tinatalakay ngayon ay ang sinimulan na natin ito, yung Book of Numbers. Kung natatandaan niyo po, ano? Again, itong Book of Numbers, ang istorya nito ay nagsimula, ito yung paalis na sila doon, di ba? Sila ay pinatakas ng Panginoon doon sa Ehipto, at pag doon sa may sa Mount Sinai, sa baba ng Mount Sinai, binigyan sila ng Panginoon nung law. Diba? Pinagkaloob sa kanila yung mga Ten Commandments. At doon ay nagkaroon ng nakipagkasundo ang Diyos sa kanila. At the Lord said that He will be their God, and He demanded that they conduct themselves as His people. At kasabay noon, doon sa Leviticus, nakita natin kung paano ipinagkaloob sa kanila yung sacrificial system, at kung paano nagkaroon sila ng pagbuo ng tabernakulo ng Diyos, the dwelling place for His presence, that will enable His covenant nation to find forgiveness and maintain ritual purity. Yun ang pinakano ng Leviticus, di ba? Now, dito sa Numbers, they are ready to move or to leave Mount Sinai and head toward the land of promise. Ano ba yung land of promise? Yung Canaan. Hindi ba? Pero, again, pinag-aaralan natin ito para pag nagbabasa kayo, ang encouragement ko ay naiintindihan natin kung ano yung konteksto at yung big picture. Ano pa yung itinuturo sa atin sa pangkalahatan ng Book of Numbers? So ganito nangyayari noon, di ba? They finished the word at nakikita nila yung presensya ng Diyos dahil yung tent of the tabernacle or tent of the meeting ay punong-puno ng presensya. Anong nakikita nila? Sabi, ito kinuha ko to sa Exodus chapter 40, 33, 38. Kasi ito yung huling bahagi, At ito na yon. The Israelite would set out on their bars, but tinitingnan nila yung cloud. So mayroon tayong yan. So sa araw, may cloud. Ito yung cloud, Tapos sa gabi, ay pillar of fires. Ganun ang presensya ng Diyos sa kanila. So, from that, ano yung palagay niyo yung ang unang-una natin ang unang-una na matututunan natin dito sa Numbers. Kasama nila ang Diyos, di ba? May visual representation. So, itong presensya ng Diyos, in the tabernacle, yun ang link nila sa Panginoon. Hindi ba? Am I communicating? Okay? I want you to think with me. Di ba? Doon sa Revelation, para maano natin yung significance. Doon sa Revelation,
in the new heaven and new earth, there is no more temple. Bakit daw? Kasi kasama na nila si Kristo doon sa gitna. O, makakasama na natin. Hindi natin tayo pwedeng exempt. Makakasama natin doon ang ating Panginoon doon sa bagong Jerusalem, di ba? So there is no more temple. For its temple is the Lord God, the Almighty, the Lamb. So ngayon, pag binabasa niyo yung Numbers o kaya yung Leviticus, binabasa natin yung tabernacle, that should bring to you na yun ang representation ng presensya ng Diyos noon sa kanyang mga taong pinili, sa kanyang bayang pinili, ang Israel. Saan na natin nakikita yung ating Panginoon ngayon? Wala na sa atin yung templo. Who do we have? Di ba? Ano yung visual representation ngayon ng ating Panginoon? Where does He dwell? In the church. And who is the church? Yun ba yung building? Hindi, di ba? Tayo. And corporately, the church. Hindi ba? Napakahalaga niyan. Naisip mo ba yun? You're representing God. Diba? Sila nun may priest doon sa templo. Sinong priest natin ngayon? Alam natin kung sino yung high priest. Sino yung priest? Sino? Oh, lahat tayo. Isa sa ano ba isang trabaho ng priest? Tagapamagitan. Tagapanalangin. Di ba? So, itong binabasa natin sa sa Leviticus, sa Numbers, ito yung habang binabasa natin ito, we should be reflecting on ourselves. God's visible presence doon sa kanila provided guidance through their wilderness wanderings. So, nung nandun sila sa Mount Sinai, sa baba ng Mount Sinai, papunta doon sa lupang pangako, doon sa, di ba, dumaan sila doon sa Moabite, sa that is a short distance. It will not take 40 years to get there. I think sa basa ko ay 11 days. I'm not so sure of that, So I will give a caveat on it. Pero 40 days silang nagpaikot-ikot. And yet God has the best visible presence that provided the guidance. So hindi sila naligaw. Bakit nga 40 years sila? Ano nga nangyari? Bakit 40 years? Kasi nung nag-send sila ng spy para tingnan yung lupang pangako, anong sinabi ng mga spy? They were discouraged. Nandun daw yung mga higante. Hindi nila kayang talunin. Except for Joshua and Caleb. Mababasa din natin yan later on, di ba? But because of their lack of faith, eto,
kasama nilang Panginoon. Umaangat pag kailangan silang humayo at bumababa kung kailangan nilang tumigil. At hindi lamang yon. Nakita nila kung paano sila tumawid sa Red Sea. A humanly impossible feat, crossing the Red Sea in dry land. Hindi ba? And yet, sa higante, natakot sila dun sa malalaking tao, and they will not go. The presence of God assured them of their victory. Di ba? There was no nation that can stand them when they learned to obey during the time of Joshua. Di ba? Kailan lang sila natalo? Whenever they sin. Di ba? Yung AI natalo sila because of Achan. Dahil doon. Pero ito yung pag binabasa mo yung Numbers, palagi mo mababasa kasi yung movement nila, dala-dala nila yung yung lahat ng laman ng tent of meeting. Di ba doon sa arrangement nila, no? Balikan nga natin sandali yan. Yung arrangement nila, na lahat nandyan, di ba? Yung paggalaw nila, di ba? Dala-dala nila, nasa gitna yung tabernacle. Nakikita niyo, di ba? Nung pag gumagalaw sila, pag nagmamarcha sila, how many people? How many people are involved in this? Doon sila lumabas. Sabi doon sa commentaries, mga commentaries, at least 1 million. Could be more. Just imagine that. 1 million people in the desert. And they stay there, and they dwell there for 40 years. Paano ka kakain doon, di ba? Paano ka iinom ng tubig? And kung familiar kayo sa istorya, yung damit nila hindi na luma. Yung sapatos, yung mga sandalyas nila hindi na nakalbo. For 40 years. At hindi sila nagutom dahil binigyan sila ng mana. Every day, kailangan lang nilang mamulot ng mana. May karne pa. Di ba? They were punished for every sin na ginagawa nila laban sa Panginoon. And yet, the Lord never withdraw His presence. And because His presence is with them, nandun din ang blessing niya sa kanila. Hindi na wala yung blessing. It remains. Ano pa? Dito kitang-kita natin, makikita natin din sa istorya, hindi lang dito sa Numbers, but even in Leviticus, because it continues, yung holiness ng Panginoon. Anong kakaiba sa holiness ng Panginoon? He is like no other God. Lahat ng utensil dun sa kanyang tabernacle is set apart for God's use. At hindi pwedeng galawin at hindi basta pwedeng gamitin ng kahit na sino. There are designated people, only the priest. So makita mo yun, ano? Yung tinalakay natin sa Leviticus, kaya ganon, kung gaano kadetalye yung mga paraan ng pag-aalay, kung paano at ano ang pwede, yun ay
ang pinapakita doon ay ang kabanalan ng ating Panginoon na hindi natin pwedeng, what is the right word? That we cannot take for granted. Or na gawin nating parang itrato natin na parang pangkaraniwan. Everything that belongs to the Lord has to be treated with awe and reverence. Diba? Ay, talin natin ngayon yan. Binabasa natin So, bigyan natin ng practical application. Ito, pumapasok lang sa isip ko, sa akin ngayon. Kaya gusto kong ano. Paano mo ma-i-apply ngayon yan? Sa buhay natin. O halimbawa, dito lang sa church. What could be the practical application? Do you come to church prepared to worship? Do you? Kasi ito, God, holiness, demands it. The church is not a place that we can treat like just another place. We come to church to worship. And we worship a holy God. That's why we say, the Lord says, we have to prepare to meet Him. Doon sa kanila, bago sila makapag-alay, di ba, when we worship, it's really an offering. Doon sa kanila, bago sila makapag-alay, kailangan nila pang makasamba, kailangan pa nila magsakripisyo ng napakaraming animals. Di ba? There should be a guilt offering, a burnt offerings, and so many offerings. And all of that is telling us that our God is a holy God at hindi natin siya basta pwedeng lapitan ng mali yung ating puso. Sa ating mga Kristiyano, laging may kapatawaran, di ba? At dun sa wala kay Kristo, kung ika'y manunumbalik sa Kanya, laging handang magpatawad ang Panginoon. Hindi ba? Pero kung tayo ay sasamba at walang pagsisisi sa puso natin, sa kabila ng katotohanan, alam nating tayo'y nagkasala sa Diyos, yung pagsamba natin, hindi pagpapala ang aabuti natin. Because God in His holiness cannot stand sin. Diba? He cannot stand sin. Hahatulan niya tayo. Israel is chosen by God. Chapter 13 and 14. Yung istorya ng Kadesh Barnea. When they sent the 12 spies. And they came back, and 10 of them made a bad report. So that they discourages the people. And because of that, they were punished. It was a grave insult to the Lord in their presence. God parted the sea for them. God
feed them, and provided water for them. In-equip sila ng Panginoon na, so that they have pretty much everything with them. And yet, these people is us. Pag binabasa niyo yung istorya ng Israelite, that is our story. That's the story ng mananampalataya. Don't detach yourself from them, because those Israelites represents us. Do you see how easy you get discouraged by things when it doesn't go according to your way? How we get rattled that we will not move because we're afraid of what might happen. Diba? Ganyan din tayo. But here, dito sa Numbers, o dito sa Pentateuch as a whole, God is showing in His holiness, He will judge us. Because in His holiness, He is a just God. Pero His presence, o yung visual niya, ay kasama rin doon ang pagpapakita ng kanyang biyaya. Di ba? Nandun, biyaya ng Panginoon yun di ba? Kasama nila ang Panginoon. I mean, kung ikaw, tanong kung ikaw ay, if you have a choice na mabuhay, at ikaw ay pwedeng mabuhay doon sa time ng ating nung mga Israelite. Would you rather be there with them or now? Sabi ni Kuya, now, bakit po? Amen to that. Sino pa yung may ibang opinion? Ang isa pa, meron pang iba? Would you rather live during that time or now? No. Volunteer ka. What is the case dun sa kanila? Yung pag nandun na yung presensya ng Diyos, the punishment is severe. Patay ka agad. Diba? Yung isa nanguha ng kahoy para ipangluto nung araw ng Saba. Hindi nila alam ang gagawin. Tinanong ang Panginoon. Ang sagot ng Panginoon, He stoned him to death. Si Nadab and Abihu nag-aalay. They don't pay attention doon sa apoy na ginamit nila. Patay. Just imagine that. It's still the case now. Baka walang natira na sa atin. Hindi ba? I'd rather live now because nandito yung grace. This is the season of grace. Nung dumating na ang Panginoon at umakyat sa langit, He has nothing but grace to us right now. When we sin,
Hindi na natin kailangan maghanap ng tupa na papatayin. If we confess our sins, He is faithful and just. Di ba? That's a promise that He gave in His Word. So we are, alam niyo ba yun, lalo yung ating mga kabataan, do you know that we are so privileged right now? Because God is so patient with us. Ang kasama, don't even get the idea na hindi na nagpaparusa ngayon ng Panginoon. Maaring binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang bumalik sa Kanya at magsisi. Pero darating din ang oras na mapupuno na ang salop. At kapag napuno na yung salop mo, wala ka na ring pag-asa. Alam niyo pa ba na ibig sabihin ng yung napupuno yung salop sa ating mga kabataan? Pag sinabing napuno na yung salop, naubos na ang pasensya ng ating Panginoon. Di ba? Napag-aralan natin yan kay Esau eh. Di ba? Si Esau walang ginawa kundi i-reject ang Panginoon. Kaya ni-reject din siya ng Diyos. Di ba? May pagkakataon naman siya magsisi. Pero hindi siya bumalik. Nanatili siya sa pamumuhay ng laban sa Diyos. At dahil doon, siya ay hindi kasama sa mga pinili ng Diyos. He was responsible, although God did not choose him. Diba? Ito yung maganda nung binabasa ko ito. Diba? Pag nung pupuntahan nila ng yung lumang pangako, papatayin nila ang papagawa sa kanila ng Panginoon, papatayin nila lahat. Bakit ba? Parang kasi pagbabasahin mo lang yung ng ganon, parang wow, bakit naman? Paano yung mga bata? Mga bagong panganak, anong kasalanan nila? Bakit sila kailangang patayin lahat? Diba? Kasi pagbabasahin mo yung Old Testament, madugo talaga. Bata, matanda, hayop. Kasi sa ating Panginoon, set apart nga, no? O hindi pwedeng walang bahid. Hindi pwedeng may bahid. At alam natin naman, kasi marami hindi alam, naghintay ang Panginoon ng ilang daang taon. Diba? Sabi yun ang pangako niya kay Abraham. The time of the Amorites is not yet complete. So they will be servant sa Egypt for 400 years. 100 of years. At dumating, so nangyari, sila yung ginamit ng Panginoon upang maghatol dito sa mga nakatira noon sa Kanaan.
We may not necessarily understand kung bakit gano'n, ano? The land was to be holy and sanctified by God's presence in Israel's midst. And the only way that they can do to sanctify that land is to get rid of all the blemish. That's why yung mga batas sa kanila, everything have to be destroyed. Torn apart. And all living must be killed. Ang hirap intindihin yan kapag binabasa natin yan, ano, nang hindi natin naiintindihan ng konteksto. At ito yung konteksto na sinasabi sa atin ng Numbers. Yung holiness ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon, dahil doon sa presensya ng Panginoon, nandoon ang kanyang kabanalan, at ang kanyang kabanalan demands purity. The land was to be holy. Question? Ano pang nangyari? Sa kabila ng napakatagal na hinintay nila dahil sa galit sa kanila ng Panginoon, nalimutan ba ng Panginoon yung pangako sa kanila? Hindi, di ba? Dumating pa rin sila sa lupang pangako. The promised blessing cannot be frustrated from within or from without. Kasi dito sa Numbers, mababasa niyo yung story ni Balak sa ni Balaam. How Balak hired Balaam, a false prophet, to utter a curse sa Israel. Dito yung nung nandun na sila sa Moabites. And yet, every time that Balaam opened his mouth, instead of a curse, it was a blessing na ibinibigay niya sa Israel. Pero ito yung eschatological implication ito. Yung Canaan, kapag na-conquer nila ito, ano ba yung purpose? Bakit gano'n? Yung Canaan is the microcosm ng mundo na against sa Panginoon, na kailangang i-conquer. That need to be destroyed so that it will be set apart for the Lord. So, ganun pa lang nun. Kaya bakit ganun? May pinili, parang may pinili. Yung purpose noong pagpunta nila doon, pagpili ng Panginoon doon sa lumang pangako. And what is the land of promise for us? Ay sa atin. Ano ba ang lupang pangako sa atin? A new heaven and a new earth. Di ba? Alam niyo ba yun? Minsan kasi, alam mo, this is one thing that I really learned from Pastor Noel. Kasi before, you always think of langit na somewhere up there. In the presence of God. Yung palang tinatawag nating langit, baka we are referring it to dun sa transitory stage, yung tinatawag na Sheol, na kung saan
Yung mga namatay ay doon muna hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon. Pero pag dumating na ang Panginoon, the heaven that we're talking about is the new heaven and the new earth here. May not be this earth, pero so ibig sabihin, magkakakilala talaga tayo ron. And whenever you are in the church, and if you are truly in Christ, we're practicing our praise whenever we sing, whenever we pray together. Doon, hindi na pwedeng may nagkukunwari. Hindi ka aabot doon kung peke ka. Di ba? And sabi ng ating Panginoon, there will be no more tempo. Because God is with us. Who's with us? Emmanuel, the Lamb of God. Right, I stop there. Para may time tayo sa sa question and answer. Question? Insight? All welcome. Sige, para marinig ng lahat. Ang alin? Ano? Yung pinangako sa atin, hindi na yung physical land. Hindi na. Pero yung nation Israel ngayon, nagkiklaim pa sila doon sa pangako ng Panginoon. Pero hindi naman sila Christian. How would you... Well, as a nation kasi, that is really promised to them in perpetuity. Ano tawag doon? What's it? Perpetuity. Perpetual. Perpetual sa kanila yun talaga. Kasi yun ang pangako sa kanila ng Panginoon. As a nation. And we see that even now it's happening. All the Arabs is trying to erase them. Pero they're still there. And they still there not because they deserve it. They still there because I think yung word ng Panginoon still matters. Okay. Hindi nagbabago kasi hindi naman ito pinangako sa kanila yun dahil sila ay lahat naging Kristiyano, di ba? Meron lang sa, kahit, di ba doon sa mga lumabas sa Ehipto, walang nakarating doon sa lupang pangako. Sino lang nakarating sa lupang pangako? Yung mga anak na nila. Even Moses and Aaron, they didn't make it. Doon sa lupang pangako. In all of that, it's because of sin din. Of course, hindi natin na hindi naging Kristiyano, hindi ligtas si Moses at Ang sinasabi ko lang, doon sa promise ng Panginoon sa Israel about the land, yun ay perpetual para sa kanila. Perpetuity. Yung tuloy-tuloy. And for us, sa isang bilang Kristiyano, looking at that is a big encouragement to me that God is still true to His Word. You agree? O meron kang ibang Tapos, what do you mean? medyo na yun, ha? Baka kailangan medyo hindi tayo masusundan dyan. Mamaya na lang natin pag-usapan yan, hindi tayo masusundan dyan. Medyo iba na yung lalim niyan. Yung iba po, meron pong dagdag na insight o meron pong tanong. Again, pag nakalito po ako, I did not do a good job. Ibig sabihin, ako po ay
accountable. So, meron po ba? So, yung numbers, nakita natin, ang mga tema na pinapakita nito, yung God's presence, yung kanyang holiness, at yung kanyang faithfulness, yung kanyang grace. Di ba? At nakita din natin kung bakit gano'n ang mga nangyayari nung mga panahon na yon. Bakit sila ay umabot ng 40 years. Yung istorya yung kanilang rebellion in Kadesh Barnea. They're almost there and yet they end up going around and around sa desert for 40 years. Tanong po? Si Sister Heidi. Salamat, Brad, sa lesson. So, gusto ko lang i-echo yung sinabi mo rin naman na tayo yung mga Israelites noon. Mm-hmm. Ganun din. So, parang graciousness ng Panginoon as we study yung Book of Numbers and the Old Testament, parang He is giving us a blueprint na ganito kayo. So, yung mga mistakes nila, di matuto tayo doon na wag na natin gawin. And then, yung mga maraming lesson doon, yun yung ating gawin. So, parang it gives us encouragement, inspiration, hope, certainty. So, yun, yung graciousness ng Lord as we read the Bible. Napakaganda nung sinabi ni Sister Heidi. Kasi sa kanila noon, wala pa silang Bible. Kaya yun ang guidance sa kanila, di ba? Sa atin, meron na tayong salita ng Panginoon. Kaya nga, nababasa na natin. So, kung hindi ka nagbabasa, hindi mo natututunan ang kalooban ng Diyos. Pag hindi ka nagbabasa, kapag dumating na ang problema, palagi kang litong-lito. Di ba? At saka mo palang bubuksan yung Biblia, hindi naman ganun nag-work, di ba? Na para bang mini-money mo, nandun na. Sa ating Panginoon, it's a relationship. Di ba? You have to live it. You have to breathe it. You have to consume it. Para pag dumating na yung problema, hindi ka litong-lito. Kasi, hindi naman tayo spared sa mga problema, hindi ba? Yung minsan, yung problema natin, bunga ng ating kasalanan. Pero minsan naman, yung problema natin ay pinagkakaloob sa atin dahil inihahanda tayo ng ating Panginoon sa Kanyang nagamitin dun sa Kanyang plano. But we will never understood or yung prinsipyo kung hindi tayo nag-aaral. At yan ang purpose kaya tayo nagbabasa. Ini-introduce ko sa inyo. Para naman pag nagbabasa kayo, hindi rin naman kayo litong-lito, bakit ganun? Bakit ganun ang utos? Bakit ganun ang nangyari? So ngayon, binibigyan na natin ng konteksto yung mga aklat para nang sa gayon ay meron naman kayong kunting gabay upang hindi naman tayo malagay din dun sa mawala din dun sa pangunawa at imbis na pang-unawa ay magkaroon pa tayo ng higit na question. Again, our faith is not a blind faith. Hindi po tayo nagsasabi, basta maniwala ka lang. Magtiwala ka lang. Hindi po tayo ganon. Yes, we need to trust and believe. Pero yung ating pinanghahawakan,
yung ating pinanampalatayahan, ito ay may basihan at ito ay talagang nangyari. Historically. Hindi katang-isip. Hindi katulad tayo ng mga Buddhist halimbawa na si Gautama Buddha ay nagtago at nagkaroon siya ng parang enlightenment. We don't have things like that. Our enlightenment comes from God through the power of the Holy Spirit. Hindi ba? Tanong pa kung meron? All right. Kung wala na po, I'm not going to extend it. Let's go pray. I make sure I am on time para tayo ay maging maaga mamaya. Lord, as always, thankful po kami na sa aming pong maikli at hindi naman napakalalim na pag-aaral ay nakita po namin ng mga kahalagahan kung bakit kailangan naming matuto, Panginoon. At malakita namin at malaman namin ang kahalagahan ng iyong presensya at kabanalan at biyaya sa aming buhay. O Panginoon, tulungan mo po kami na sa aming paglakad ay palagi naming maalala ang mga biyayang ito, ang mga means of praise na pinibigay mo sa amin nang sa gayon, Panginoon, maging matatas at matatag ang aming mga hakbang at hindi kami madaling matisod ng mga bagay na itinuturo laban sa iyong kalooban. Sa ngalan po ni Kristo ng aming Panginoon. Amen.